Welcome kayo dito sa Tarap. Pupuros-poros sipon eh. Ay, sorry. Game na. Welcome kayo dito sa Tara Podcast or Travel and Real Adulting Podcast. This is episode 7 na tayo, guys. Thank you for being here. I'm your host, Jamie. And I'm your host, Jan. Episode 7 na. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat. So, pag-uusapan natin dito ay travel at kung ano-ano. Pero ngayon, hindi travel. Pero may kinalaman sa travel. Okay? Dahil nakaraan, ginamit natin ang ating credit card sa pag-access sa Pugs Lounge. Wow, napaka-smooth ng transition mo sa pag-enter ng topic. Siyempre naman, bihasa na tayo dyan. No? Bihasa. O nga, in fairness, first time natin mag-airport lounge. Sa ilang taon namin nagta-travel, first time namin mag-airport lounge Sa na mga- may yeah. free food, Yun. free drinks, mas maganda yung upuan, tapos konti yung tao. Sa mga hindi nakakalam ko yung airport lounge, don't worry kasi sa tagal namin nagta-travel, di rin namin siya alam. Actually, Nung nalaman lang natin syempre sa mga social media, sa Yes. mga groups, na yung credit card pala ay maaaring may libre. Guys, libre po. free nga pala. I forgot to tell Free you. ha? Hindi siya free. 1 peso. May 1 peso fee. Oo. Ayun, may 1 peso fee. Baka sabihin, hindi naman free, may piso eh. Grabe sa pagkapiloso po eh. Oo nga. O sige, may nagbayad ng piso para sa airport lounge. So, ang mangyayari doon, no, kaysa, di ba, ang ginagawa natin, tayo mga Pinoy, maaga tayong magpumunta sa airport kasi maganda yung airport natin. Oo, sobra eh. Kailangan maaga tayo Kailangan doon. 4 hours before your flight, nandun ka Oo. na. Sobrang ganda at accurate ng lahat doon. Yes. So, Yes. isipin, matapos ka ng 2 oras, may 2 oras ka pa. Para tumunga nga. Oo, tumunga nga. So, anong gagawin mo? Siyempre, pupunta ka sa Starbucks, or sa Starbucks. Or dun na sa gate. mga food. Basta may pagkain. Malamang gutom ka, kakatayo dahil ang haba ng pila sa Ang aga mo immigration. dumating. Di ba? Dahil maganda nga yung airport natin. Sobra. Kaya, mangyayari nun, mapapagastos ka pa nasa loob. Ayun ang Hindi ka pa nakakaalis, gumastos ka na eh. Hindi ka pa umaalis, no? Oo. Ang mahal pa naman ng food dun. Oo, mahal. Konti lang yung walang Jollibee sa loob ng immigration ng Sa international flight. Pero sa local yata meron. Mm-mm. Isipin mo, syempre mag-aantay ka. Usually naman tayo, pag naiinip tayo, kakain tayo, kakain. Yun ang kinagandaan po ng airport lounge, no? Tatambay ka doon para kumain. At Para magpatay ng oras. magpapatay ng oras. Only drinks, only food. Guys, buffet! Well, don't expect na super yung pambusugan na buffet. Pero Okay. enough yung food to mawala yung gutom mo. Oo. Pati masarap naman. Masarap naman, no? Pati mawala yung inip mo. Mm, Kumbaga, may tatambayan ka habang hinaantay mo yung flight mo. Yun po yung airport lounge na tagal-tagal na namin nagta-travel. 10 years, 11 years, 12 years. Yes. Hindi namin alam na may ganun So pala. kung hindi nyo yun alam, don't be hard on yourself. Yes. Normal yun. At akala natin sa mga ano lang yan, mga prestige, no? Oo, sa mga mamayang- business class. business class. Mayayaman. Yan, mga ganun. Oo. Ngayon Pero po, ngayon, credit card. ngayon pala, dahil sa social media nalalaman din natin yung mga, oo, via credit card pala, pwede kang magkaroon ng airport lounge na free or almost free kasi nga may piso. Kasi naman free na lang, sabihin na natin. Free na. Free Piso na. lang naman. Oo. Yun, pwede pala. So, via credit card. So, may nadudulot talagang maganda yung credit card. Lalo na kung maganda ang iyong standing. Standing. Credit standing ba yun? Credit score. Credit score. Yun nga. Kasi may nakita ako sa social media. Alam mo yung video mo Yeah. na Atome. Yes, sige binanggit na. Meron akong commissioned video for Atome card. Hindi siya credit card nga Hindi actually. nga siya It's credit they call it pay later card. Natatawa lang ako doon sa comment. Parang sinasabi niya na you are using credit card for luxury, very Pinoy mindset. Mga ganon. Non-verbatim pero parang ganon. Tsaka parang minimin nila, may mga iba pa na nakarating sa akin kasi hindi ko sa social media ko pinost It's a commission job. So, sa social media nila, syempre, I got paid for it as a content creator. May nakarating sa akin na friend ko, sabi niya, uy, nakita ko yung video mo. Congrats pa nga na, may commercial or parang ads ka sa Atome. Tapos, yun nga lang, parang bashing yung comments. Sabi ko, talaga, hindi ko sinikita dahil hindi naman sa akin pinost yan. Commission nga yan. So sabi niya,
parang binabash na bakit gumagamit ng credit card kung wala namang pambayad on hand. Yun yung tingin nila sa mga nagki-credit card, apparently. So sabi ko, okay, yaan mo lang kasi unang-una hindi ko nakikita yon. Pangalawa, if they don't understand, kung ganun yung comment nila, most probably, hindi nila alam how credit card works. Yes. Diba? Kasi nga, siguro, dalawa lang yan. Either boomer sila or namana nila yung boomer mindset about credit card na kasi usually takot nga sila. Kasi paano ba naman na hindi matatakot? Ang una, akala na sa credit card free money. So swipe sila ng swipe nung nagkaroon sila. Tapos magtataka sila, bakit ko babayaran yan? Sabi nung bangko, bakit mo babayaran? Anong kala mo, libre yun? Libre! Credit nga eh. Pag tinagalog mo, utang. Okay, yan. Pag tinagalog nyo po yung credit, utang. Tama ba? Fact check nyo na lang ako pero alam ko, utang po yun. Nangutang ka para i-purchase isang bagay. Pero not necessarily guys na yung magka-credit card ka dahil wala ka pambili ng cash. Yun ang old mindset eh. May point din naman si ating na nakita ko na yung ibang mga Pinoy magka-credit card. May iba kasi ganun nga. Wala naman sila talaga pambayad sa item na yon. Kumbaga, ganito darating pa yung sahod ko ng 30. Kailangan ko na siya bilhin sa 20. Ika-credit card ko. Para babayaran ko lang sa 30. Ganon, no? Parang nangutang sa bangko. Ganon yung Pinoy mindset siguro na tinutukoy ni ating magaling. Kumbaga, wala ka palang pang cash or wala kang cash on hand, tas yung luxury mo or yung ginagamitan mo niyang pang-purchase niyan or pang-kain or pang-dine-in, kinard mo, ibig sabihin wala kang pera. Yun yun, ganun parang yung thinking nila. Kaya nagagalit sila na bakit kayo gumagamit ng card? Ibig sabihin wala kayong totoong pera. That is the old mindset ng credit card. Kasi ngayon, ang credit card po, if marunong kang gumamit, maraming perks. Katulad kami, di ba? Hindi naman ako ma-approve sa isang credit card na may perks, na may free lounge, kung hindi ko siya ginagamit. Ngayon, saan mo gagamitin ang credit card? Unang-una, kailangan mo siya gamitin para tumaas ang credit standing mo, credit score mo, para makakuha ka ng card na mas maraming perks. Ano yun? Magsaswipe ka na magsaswipe hanggat di mo na kaya? Hindi. Marami kasi, pwede mo siyang gamitin pambayad ng bills. For example, may monthly bills ka. Yeah. Kuryente, 3,000 sabi natin. Ayan, hindi na luxury yan wala lang. Pababayad mo bills lang bills. Talaga. Meron ka naman pera on hand. Pero bakit mag-pay ka na lang sa credit card kasi sa cash on hand or GCash? Bakit mas maganda mag-pay ka na lang via credit card? Because of the points. Okay? Yung mismong cash, pag nagbayad ka, walang points yan. Ang credit card, meron. Para saan yung points? To be honest, hindi ko na mapakita dito, yung mga pinagbibili niyang appliances, usually dito sa bahay namin, ay galing lang sa credit card points. AKA, libre na po siya. Cashbacks, credit card points, tas yan, may airport lounge pa, just to name a few na mga perks na nakukuha namin sa credit cards. Kami pa lang to So yung iba pa yung mga nakukuha nila sigurong perks. Iba-iba tayo kasi magkakaiba tayo unang-una magkakaiba tayo ng bangko. Yes. Kakaiba tayo ng credit limit, credit score, whatsoever. So iba-iba tayo ng perks. Sa amin, so far, ang nakuha namin from that, yun nga, may mga nabili ako sa Lazada na appliances na galing sa points. And then, yun nga, ang latest is yung airport lounge. Yung airport lounge. So, those are from the points na nagather through using cards. Usually, ang ginagamitan namin ng card, lahat na ng bills, no? Credit card. Pero tinan mo, di yun luxury pwede ko nang i-debunk yung sinabi na magpa-purchase ng luxury tapos i-credit card, ibig sabihin wala kang pambili. Sige, palitan natin, bills. Di ako nag-purchase ng luxury item Bills lang. Bakit ko yun, yung sinabi mo kanina. Gagamitin ko yung credit card rather than cash. Hindi ibig sabihin wala akong pambayad in cash. Meron ako sa bangko. Pero pipiliin ko si credit card kasi nga may makukuha akong reward back Hindi naman din ako nag-add ng, kunyari, ang cash na babayaran ko is 3,000. Pag kin-credit card ko, 3,000 pa rin naman. Hindi naman siya nagka-interest or whatsoever. Ibang usapan pa yung installment interest na yan. Doon lang tayo sa bills, monthly. Pipiliin ko si credit card kasi nga, may points. Yun. Yeah. Maliban sa points, mayroon pa tayong tinatawag na Yan, yung installment Banggitin ko lang guys yung installment. Kung ikaw, marunong kang mag-math, no? Hindi. Hindi. Sorry, nabagsak sa math. Sorry. Diba? Pero basic math lang naman kasi. Ito, kwento ko lang sa inyo guys, bumili kami ng aircon. Okay, so nag-upgrade kami from inverter. Kasi napansin namin, luma namin aircon, nagdadagdag ng kuryente. Oo. Okay. So, yung credit card namin, may perks siya for 12
12 to 24 months. Oh, 0% interest. Guys, 0%. Ibig sabihin, kung nakalagay doon 24,000 po yung aircon, pag hinati mo siya sa 24, at the end, from day 1, from month 1 to month 24, 24,000 pa rin ang babayaran mo. Na total. Okay, hindi siya yung parang, dati kasi, uso yung pag-installment mo, May additional. magiging 24,000, magiging 30,000. Oo. Okay, ganon. So, balik tayo, pinalitan namin yung aircon namin. 5,000, sabihin natin yung kuryente namin. Ngayon, tapos, papalitan namin yung inverter. Ngayon, nung kinumpit namin, okay, pag inverter tayo, makakalahati tayo. Okay. Yung 5,000, magiging 2,500 yung bill sa kuryente. Diba? Pero gagastos ka ng 24,000. Compute. For the unit. Yeah. For the yung unit. binili natin. What if, katayin natin to 24 months, 0% interest naman eh. Naku, mahirapan na sila sa mat nito. Diba? Same lang. Bumili ka ng aircon para makatipid ka sa kuryente. Yeah. Pero hindi mo makikita yung katipiran sa kuryente kasi nga nag-buy ka ng malaki. Diba? Ganun tayo mga Pinoy. Usually, ang mindset lang natin short term eh. Yeah. Makikita mo lang, ay, hindi naman ako nakatipid kasi bumili ako ng 24,000. Edi lugi na agad ako ng 24,000. Sinungaling kayo. Diba? Galit na galit agad. Papasimplihin ko sa inyo. May credit card kayo na to pay in 24 months, ibig sabihin, 1,000 na lang po per month ang babayaran nyo for 24 months. Okay, malinaw. 5,000 pesos yung kuryente yun dati. Ngayon, na-reduce siya sa 2,500. Tapos babayad ka na ng 1,000 sa aircon. Equals 3,500 na lang. Nakatipid ka, isipin mo, nagpalit ka ng aircon, nakatipid ka ng 1,500 per month. At meron kang points kasi ginamit mo yung credit card mo. Exactly. Pero, alam mo sa sarilong may cash ka rin eh. Yun ang problema kasi. Yung iba, yung old thinking mindset na pag may credit card ako, is okay lang yan, babayaran, bahala na. Bahala na kung paano babayaran yung sinwipe ko. Yes. Hindi ganon. Mali. Ang credit card kasi, make sure na meron kang pambayad na Hindi cash. man ngayon. Hindi ngayon. Pero meron kang parating na pambayad. Hindi kasi lahat is may ready talagang cash. Na ginagamit lang talaga yung credit card dahil preferred nila. Pero may cash sila for that. Pero may iba naman na ang case is, yung katulad ng sinabi mo kanina, magkakaroon pa lang or dadating pa lang yung pambayad. Kailangan ko lang bilhin ngayon, so I'll use my card. Tapos, babayaran din naman, isa-settle din naman niya once the cash is available. And yung ganong case is hindi mali. Hindi siya mali for me. Kasi, at the end of the day, using credit card is, it will depend kung ano yung mindset na isang tao in terms of responsibility. Ang problema kasi sa iba, nakita nila yung credit card, kala nila free money. Tapos tinatanggal nila yung sarili nilang responsibility to pay that. Ngayon, pag tinanggalan mo yung sarili mong naging parang elitista ko, hindi, singilin niya kami. Yung parang pag nangungutang ka sa kaibigan mo, tapos... hindi naman niya ako sinisingil, bakit ako magbabayad? Yung mga... gusto mo magmura ng term sa... Pinigil ko sarili ko guys pero yung mga walang yan na lang, mga walang yan taong ganon, wala naman may utang saan, nainis lang ako sa mga ganon. Yung mga ganong mindset, pag gagamitin mo yan sa credit card, mababaon ka sa utang. Doon po nababaon sa utang yung mga taong nag-credit card, tapos ang mindset nila, hindi pa naman ako sinisingil ng bangko. Alam mo ba, gustong-gusto ka ng bangko, hindi ka sisingilin eh. Oo, na makalimutan mo yung due dates mo. Kasi doon sila magkaka-interest sa'yo. At penalty, once ako nagka-penalty, nakalimutan. Isipin mo, ang ko lang nun ang bill ko lang is 1,000 pesos. 1,000 pesos lang. Nakalimutan ko lang talaga bayad. No? Putik yan. Magkano? 850 na pala yun pag nakalimut ka. Oo, kasi nakalimutan yung minimum something. Mga ganun. Di ko lang kung 850 or may percentage. Ngayon, totoo yun. Ika-carry over yun eh. Ika-carry over yung penalty na hindi ka napagbayad ng minimum amount due. Tapos, pag di ka pa rin napagbayad, palaki ng palaki po yun. Kaya yung iba nagugulat, bakit? Ang utang ko lang 1,000 Bakit ko babayaran 10,000? Kasi nga, nag-accrue na yung interest. Gustong-gusto nila hindi kayo sinisingil. Oo. Tapos samantalang kayo, na nag-swipe, ang gusto nyo naman, sinisingil kayo or pinapaalalahanan kayo ng bank na, due date mo na, magbayad ka, isettle mo na yan ngayon or else bukas. Hindi sila ganon. Hindi. Siyempre, doon sila kikita eh. Business pa rin ang bangko. So, ang effect, dahil ganon yung nangyayari, maraming naranasan yun na sinasabi, ito lang yung sinwipe ko, naging lumaki or nag-accrue nga kasi nga hindi mo alam yung terms and condition nung sinwipe mo yon. So, ang nangyayari, lagi kang late mag-settle o kaya naman, late mag-settle tas nagdagdag na yung interest and penalty. Doon nagkakaroon ng belief
yung mga ganong tao na scam ang credit card and Yun. banks. Hindi ko pinagtatanggol yung banks. But on our on our experience, wala pa naman kasing Di ba tayo na-scam? wala pang ganong pangyayari. Or if ever man na may penalty ka, it's because it's your fault Yeah. na nakalimutan mong magbayad on time. Yun ang problema kasi sa karamihan ng Pinoy, ayaw aminin yung pagkakamali. Oo, yung accountability Yun. nung pagkakalate nilang magbayad or yung hindi nila pagbasa ng terms and condition, ipapasa nila sa iba, which is sa bank. Mm-mm. Sasabihin tuloy na lang nila para madali, yung bank niloko ako. Mm-mm. Hindi ako siningil ng bank. So, siya yung mali, hindi Oo. ako. Yun. Nakakalimutan nila na baka naman may mali din on my side. Di ko pala binasa yung terms and condition, blah, blah, blah. Laging ang nangyayari, blame Oo. other side or the other end. Yeah, pag ganun kasi naging mindset mo, talaga matutuwa ang bangko sa'yo na in time, na pag medyo nakadagdag na sila ng mga interest at feeling lang hindi ka talaga magbabayad, dyan na po pupunta. No, yung pinakaayaw ng iba, tinatawagan, tapos Kinukulit. kinukulit ka. Meron nga dati kong ka-office mate, Mm. uy, sagutin mo yung phone. Ayoko sagutin yung phone. Nagtataka ako bakit ayaw sagutin yung phone sa opisina. Mm-mm. Pag sagot ko, nandiyan po ba si ganito? Kasi po meron siyang utang blah 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 Hinahabol na ng bank. Oo, inahabol na talaga ng bank. Yun. Tapos, yun nga. Isipin nyo guys, bakit hinahabol? Mm-mm. Ibig sabihin, may atraso ka doon. Yun. 'Di ba? Hindi ka in-scam noon. Baka nga ikaw pa yung scam kasi ikaw hindi ka mismo nagbayad. nag-scam. Umutang ka nag-swipe ka ng credit card, automatically may credit ka sa kanila. Mm-mm. 'Di ba? So kaya hahabulin. Ngayon, baliktad ang iniisip Yeah. na na sila pa yung nagagalit na sinisingil sila, ganto ganyan. Hindi naman in-explain sa akin. So Oh, yun. sila yung mali, parang gano'n. Tataka- Yung bangko yung may problema, hindi ako. Di ba? Dapat mayroon kang accountability. Pumasok ka sa isang bagay, di mo alam. Parang gano'n na nga. Mukha ka lang pera. Kala mo free money. Kala talaga free money. Yun nakakapikon na parang nagiging demonyo yung credit card Yung dahil bank. sa mga taong walang responsibilidad, accountability sa buhay. Don't get us wrong, hindi kami financial kineme Mm-mm. dito or whatsoever. Talagang nakabase lang kami sa paano kami gumamit ng card, ano yung perks na nakuha namin, ano yung convenience na binibigay sa amin. Pero hindi kami nang e-encourage na, guys, mag-credit card kayo lahat. Hindi. Cash is still okay. Oo. Ang siguro, ang magandang pino-point out namin is, hindi naman masama mag-credit card. Yeah, At hindi it masama. doesn't mean na kapag may credit card ka, wala kaming pambayad na cash. Kasi yun yung callback. Yun yung nakikita ka naming comment dun sa video ko sa brand na yon na ganun daw. Bakit daw ginamit, yung video kasi is for context. Nag-dine out tayo, nag-dinner tayo, tapos ginamit ko is Credit card. pay later card. So parang pino-point out nila, wala pala kayong pambayad on hand nung kinain nyo or yung sinwipe nyong food, dinner that time. Bakit pa kayo naggaganyan? Oo nga Ganon. Kaya siguro magandang pag-usapan to. Kaya Yeah. naging topic siya dahil dun sa video ko na yun. Nahanap ko yung Sa mga nag-comment to, salpak ko sa inyo yung mga yen ko dito Yung mga yen, Dami ko pang yen dito. may cash kami pero yen. Oo nga. Wala akong pera pero yen lang. Wala akong peso. Itong ito honestly, minsan wala kaming cash sa bahay. No? Minsan kunyari kailan ba kinailangan natin yun? Kunyari may bibilhin tayo sa kapitbahay. Oo. Dito lang sa kapitbahay lang may tinda silang food. Meron ako kayo ng pandesal. Oo, pandesal sa likod. Tapos, magtitingin kami sa wallet. Pucha, wala tayong cash. Puro barya, like 20 or 10 na lang. Kulang na. Kulang siya. So, para sa amin, walang kaso if halos walang cash sa bahay. Kasi, unang-una, online, halos lahat ng transactions pwede na online, pwede na GCash. Pwede ng credit card din sa ibang mga online. Oo, 'di ba? So, hindi na big deal sa amin na wala kaming hawak na cash. But, alam namin sa sarili namin, may cash kami sa bank. Oo. May mapagkukuha. Mayroon naman kaming emergency. Talaga, emergency funds. May mga emergency funds kami. Pero, hindi na necessity sa amin na may malaking cash sa bahay. Diba? Kumbaga lang yun. Katang isip lang ng mga delulu, yung mga nagsasabi na yung credit card ay para sa mga taong walang pera. Actually, on the contrary pa nga. Oo nga, baliktad pa nga. Kasi, pag titinan mo yung mga mayayaman, guys, di kami mayaman. Okay. Hindi namin sinabing kami yun. Hindi kami yun. Sana, someday. Yung mga businessman. Kaya nga meron silang tinatawag na black card. Meron ba kayong nakita?
black card. Black. Kulay itim, yung black, itim. Meron, maliban pa sa black card natin Wow, yabang Ibang no? black. Kulay black lang yung Kulay atin. black din. Maya pala, no? Pero black. Pero meron pa mga elite yan. Yung mga level ng mga... Yung walang limit yung credit. Yung mga nakita sa... walang limit. Yung mga nakita sa mga palabas, mga mayayaman sa mga K-drama o kaya sa mga... Hindi lang K-drama na bibigay spend anything you want. Yung mga millionaire doon, tapos bibigay nila ng card yung babae or something. Kung sino man yung nagsabi isipin mo yun. Wala bang pera yun? Yeah. Yung nagbigay ng credit card sa mga gano'n. Diba? Sorry, ang hirap nito explain, lalo na yung sarado na yung isip. Lalo na sa nag-comment. Feeling ko wala na, ayaw niya, yun. Para sa kanya, masama na talaga yung credit card. Okay lang, at least, she or he or they. They will miss the opportunity. No? Nga, bawal tayo ng gender, no? Ngayon. They na lang. They. Okay. They will miss the opportunity to maximize, no? Yung mga points and perks ng credit card. Yung nga, nabanggit namin, callback na naman, nakapag free airport lounge kami, and meron pa kaming, dalawa kami guys kaya baka soon sa mga travels namin, makita nyo kami sa international airport lounges. Free also, care of our credit card. Isipin mo yan, guys. So, if ever meron kang ganong perks, di ba? Ang saya nun. Masaya yun. Siguro, saya. Pwede nila sabihin, di naman yun free kasi magbabayad naman kayo ng annual fee. Ito yung malapit. May point kayo. But, it's waivable. Lalo kung madalas mo siyang gamitin. Isipin mo kami madalas kami mag-travel. Kasi yung mga credit card na yan, meron niyang annual fee, totoo yun. Medyo mahal yun. Mga 5,000 to 6,000 yung mga black cards na meron kami. Yabang. Pero yung platinum kasi 4,000 Yung luma ko gold BPI 2,250 lang. Pero lagi mo napapa-wave. Kasi never ako nagbayad. Never siya nagbayad ng annual fee kasi lagi niyang ginagamit. At recently, pagyayabang ko lang, yung platinum rewards ko, 4,000 po annual fee. Tinawag ko, sabi lang, you're eligible for waivance of your annual fee. Isipin mo din nagbayad ng 4,000. So, nakuha ko doon sa Platinum Rewards, ang daming appliances, di ba, yung mga points. BPI Platinum yan. Ako naman, parang, more than 10 years na yata or 10 years na yung BPI Gold ko. Di ko pa nagbayad. Kahit isang beses hindi ako nagbayad, magkakaroon siya sa statement of account na annual fee. Isa-settle ko muna kasi nga nasa statement na. And then tatawag ako na may request na ma-waive yung annual fee ko for this year. Check lang nila kung eligible ka to waive. Although yung ibang cards pa nga, wala nang ganong checking. Talagang free annual fee for life na sila. So yung card ko, kailangan ko siyang ipa-waive yearly. Isang beses lang naman ako tatawag. So ang dali lang nun. Napakadali lang 10-minute call, ganyan. And then, ayun, mawi-waive na siya. So sa ilang taon kong gumagamit ng BPI Gold Card, wala akong pinayarang kahit anong annual fee. Ganun lang yung mga mga technique. So, yun nga, balik tayo sa sinasabi na, ayan, na-debunk na namin na may binayaran. Wala po kami binabayaran sa mga annual fee. Although, kumikita din sila sa atin through interest pag gusto nating mag-installment. Yung mga hindi 0% interest, which is tanggap natin kasi nag-staggered payment tayo Pero kung kaya nating i-straight payment the next month, we do that. Tsaka for the points. I think yung mga credit card na yan, may mga commission din yan sa mga food, sa mga stores na naka-tie up nila. Hindi naman sila tutuloy-tuloy sa business na yun kung di sila kumikita. So, at saka huwag kayong magalit kung kikita sila. Ganun talaga yung business. Oo nga Anong gusto nyo? Ano kayo? Charity. Diba? Yung iba kasi parang luging-lugin hala, ang laki ng interest. Or, hala, magbabayad ako ng annual fee, hindi waivable. Kasali yun. Business yun kailangan nilang kumita. Yung mga nagsasabi nung kasi walang alam sa business talaga. Kumbaga akala nila is lahat charity. Hindi po. Ngayon, kahit na nasa corporate ka, yung pinagtatrabuho mong company, business din yan. 'Di ba? Pag latag yan ng services, lalo ako dati nasa construction na isang worker. Yeah. Nagpapala ka. Charot. Sa construction industry ako ng fast food restaurant. Nasikat na fast food restaurant. So, engineer ako doon. At ako nagmamanage ng mga expenses noon So, may kita ko, even in our same department, kailangan di kumita. Ngayon, si Jollibee mismo, tayo sisingilin. Sa customers. Sa customers, via doon sa mga pagkain. Ano yung kala nyo? Yung burger steak na 50 pesos, wala silang kita doon, charity. Same lang din sa bangko, no? May mga annual fee din yan, tapos may mga interest din yan. So, ikaw na lang magiging matalino ka na lang kung ano yung i-maximize mo. For example, like yung forex fee. Kami kasi mahilig kami mag-credit card sa ibang bansa. Titignan nyo rin yung credit card nyo na
kung ano yung maganda yung forex fee. When I say forex fee, kasi pag ginamit mo yung credit card mo sa ibang bansa, may bayad. Siyempre, babayaran mo yung bangko mo, magpa-process Exchange yun. rate. O yung exchange rate, may isa pang tinatawag service rate, blah, blah, Service blah. fee? Ganun. Parang lumalabas lang kasi 0.85 lang yung ginagastos sa forex fee. Tapos yung 1% parang assessment fee nila. Kaya 1.85. Yun yung kita nila. Yun ang kita nila, no? Kasi pag sinabi nilang our kita, baka ma-disappoint kayo. Oo, magalit kayo lalo, no? Kaya assessment fee. Yun. In the end, 1.85%, not bad yun, di ba? Yeah. Not bad yun. Kaysa magpunta ka sa money changer na sisingilin ka ng napakalaking percentage, mag-credit card ka na lang. Ngayon, kung meron namang cases na parang feeling nyo mali talaga yung na-charge sa inyo, yun, ipaglaban nyo yun. Ipaglaban natin yun. Pati tayo pag may nangyari sa ating ganun. Ipaglaban mo. Diba? So, ano lang tayo, nandun tayo sa fair na, okay, tanggap namin na meron kayong mga sisingiling fees sa amin, lalo na pag na-late yung mga bayad, ganyan. Pero pag kunyari may nakita kaming discrepancy, syempre lalaban din. Lalaban. So far, wala pa. Wala pa. Sana wala naman. Sana wala. Diba? May inis ako nun. Oo, 'di ba? Then ano mo lang, itawag mo lang ng maayos, sabihin mo lang may ganito ganyan or paki-explain, hindi ko po kasi naiintindihan ano tong fee na to. Ganun. Yeah, ganun lang. Maayos na wag niyo sisigawan. Or wag niyo i-social media agad. Oo nga. Mag-chill lang kayo. Tsaka guys, ang daming dulot din ng credit card in terms of mga credit limit, pati yung mga convertible to cash. Usually, mas mura pa po yung convertible to cash ng mga credit card compared kung maglo-loan ka sa mga 5-6. Yes, actually. Ganun. Totoo guys. No? Kasi, tama ba? If I'm not mistaken, yung pinondo ko dati sa trading is galing sa credit card. Yeah, nag-cash advance tayo. Cash advance ba tawag doon? Parang ganun. Basta convertible to cash yung credit limit mo. Tapos babayaran natin ng 3 years with interest. Isipin nyo na pag-invest ako, gamit yon. Tapos, nung tinignan namin, magkano babayaran namin in 3 years, yes, kumita sila. Kumbaga, for example lang to guys, hirap mag-math magkumuha ng data, pero sige, sample. For example, madaling maintindihan. 100,000 yung hiniram mo. After 3 years, mga 130,000 na yun. Yung 30,000 ang kita ng bangko. Which is not bad for us. Kasi nga, for example lang to guys, di 100,000 yung hiningi ko, baka sabihin nyo, mayaman ako eh. Mas malaki pa doon. Joke lang. For example, 100,000 yung hiniram mo sa credit card mo. Okay? Payable for 3 years, pero pag binayad mo na siya in 3 years, lalabas magiging 130, kunyari. For example. Ngayon, kung ikaw, naniniwala ka sa 100,000 mo, ilalagay mo siya sa business mo or sa papaikutin mo or kung ano man balak mo na pwedeng kumita siya ng pera, na in the end, after 3 years, is kikita siya ng 500,000. Diba? Math is mathing. Kumita ka ng 370,000, no? Kaysa naman yung mag-iipon po ako ng 100,000 ng ilang taon. Tapos bilang lapse na yung opportunity for that. Ano mang kung yung saktong opportunity that time, tapos sabihin natin wala kang that amount, tapos may credit card ka na merong ganong perks, may ganong feature na pwede mong i-cash yung credit limit mo, kunyari nga 100,000. Tapos magagamit mo siya on the spot dun sa opportunity na yon na business na pwedeng lumago, pwedeng mapalaki mo pa yung 100K. Tapos kaya mo siyang bayaran in 3 years na hulugan. Ayan. Dapat gano'n na guys ha. Yung kaya mong bayaran, baka naman, sabi nung Tara Podcast, mangutang tayo ng 100,000, tapos paikutin natin, bahala na. Hindi po, dapat hindi tinansya yung risk na kaya bang bayaran yung hiniram na yun. Dapat kasali yun sa iisipin. So yun nga, nabayaran mo na yung 100 plus interest, may kinita pa. So, it's a win-win situation. So, ayan, to be honest, naging honest ako dito at ginawa namin yun. Shinare ko yun sa social media ko dati. Na talagang, and it worked no? Nag-work sa amin. Sinuwerte lang din ako. Pero yung nga, at the end of the day, kasi kaya kong bayaran yun in 3 years. Oo. Dapat laging kasali yun. Laging kumbaga, sabi natin hindi ako kumita. Hindi ako kumita doon sa kunyari, trading. Flop yung pinag-investan mo nung flop ako sa trading. Bopals ako, no? Nalugi ako. At the end of the day, after 3 years, bayad ko naman siya. Kaya mong ibunuin. Kaya mong bunuin yung 3 years na yun since utang mo siya eh. So, kailangan mo siyang bayaran. Responsibility. Doon, uulitin naman tayo. Call back. Accountability. Diba? Kung ikaw yung taong
maayos yung responsibility mo, yung accountability mo, bagay sa'yo mag-credit card kasi hindi ka malululong no, sa utang. Ngayon, kung ikaw naman is waldas na tao, tapos ikaw YOLO, ikaw yung tipong, yung nakikita ko lang to sa social media, travel now, bahala later. Oo. Yung mga ganun, please lang, wag ka na mag-credit card. Kasi or aralin mo maigi before you use it. Mababaon ka lang sa utang. Pero kung ikaw responsible ka talaga, grabe, opportunity sa amin ng credit card. Ang daming nagbigay sa aming opportunity. Sabi ko nga. Yun, best example, yung hiniram mo sa card natin noon, na cash, ininvest mo. Oo. At nag-work. Nag-work. So, nabayaran mo na inutang mo kay card, kumita pa. Oo. So, to be honest guys, yung isipin nyo, binayaran ko yung for example lang ulit, 100,000. Ayun, 100,000, binayaran ko siya for 3 years, 130,000. Pagtingin ko sa savings account ko, may 100,000 ako. Para akong parang binigyan nila ako 100,000. Oo nga, no? Di ba? Yun, ganun yun, parang ganun yun nangyari. Oo. So, hindi natin sinasabi na ganun din yung mangyayari pag humiram sila. Hindi. Depende kung saan nyo gagamitin. Or paano nyo gagamitin. Paano nyo gagamitin. At yung yung laging emergency, if hindi siya mag-work, kaya nyo siyang bayaran. Natawa ako sa thought, paano kung gagawin nila yun tas ipang susugal? Oh, sorry, 50-50 ka na agad nun. Wala na yun. 50% pwede ka manalo, madoble, 50% ubos agad. So yun, depende saan nyo gagamitin. Please lang, huwag nyo pang susugal. Huwag naman sa sugal. Kung mag-credit card kayo tapos pang susugal nyo, please lang wag na. Ayan, dyan namin kayo di-discourage to use the credit card kung gagamitin nyo for ganon. As taong mahilig magsugal dati. Ay, nako. Pero to be honest, ang galing ng, yung panahon natin ngayon, mas dumadami na rin naman yung nagiging aware sa perks, privileges, and tamang use ng credit card. I-shout out ko na yung Kaskasan Buddies. Oo, yun, yung group na yun. Ang dami rin kasi talagang matututunan doon. Ang laking tulong noon kasi nung nakita ko yun, may airport lounge. May mga nakuha ka ring tips, di ba? Oo, nakita ko yung credit card ko, walang airport lounge. Parang tagal na tong credit card ko, tapos wala pang airport lounge, kadiri kaya nag-apply ako doon sa panibago na meron. Diba? Kasi tapos, kailangan na natin, no? Oo, sarap. Tapos, wow. Tapos makikita ko pa yung points. Mas malaki. Grabe, mas malaki. Ang laki. So, happy kami sa pag-use ng credit card to summarize this. Yes. At yun, to summarize this conversation, happy tayo. Yeah. At naaawa ako doon sa mga mindset pa rin na ganun pa rin yung tingin nila sa credit card. Binabash nyo naman yung video ko, hindi naman. Hindi naman credit card yun Una-una, hindi credit card yun. Pangalawa, it's an ad. Isipin nyo na lang, si Heart Evangelista, nakita nyo sa, Si Kay Abad nakita nyo. Si Heart Evangelista nakita nyo nag-commercial sa TV. Business niya yun. Kaya niya ginawa yung video na yun. She was paid to do that. Kasama yun sa business niya as an influencer, as an artista. Kay Abad. Tapos, malamang ganun din yung mga comments doon. Suntukin kita dyan, Kay Abad ka ng Kay Abad. Yung mga comments doon, binabash din siya na, hindi naman maganda yung product na yan. Ganun. Siguro ganun yung feeling. Ganun yung sa small scale level. Tapos na-feel mo na kung paano maging Kay Abad. Kay Abad pa rin. Ganun. So yun. Kaya napag-usapan natin yung credit card. Pero yun nga, yun lang. Sana nakuha nyo ng magandang lesson itong credit card na episode na ito. Kasi importante ito lalo sa mga upcoming na magkakaroon ng trabaho, sa mga graduate pa lang, sa mga taong nag-iisip kung gagamitin ba, mag-a-apply ng credit card. And bigyan ko kayo ng tip isa pa. Pumunta kayo sa mga page na like Moneymax na maaaring magkaroon kung first time mo mag-apply ng credit card. Kasi if ever doon kayo mag-apply ng credit card. Actually, doon ako nag-apply ng dati ko Citibank. Tapos nakakuha ako ng 3,000 yata na Gcash. Oo, may mga freebies pa. Sipin nyo, di ba? Apply ka ng credit card, na-approve ka, tapos bibigyan ka ng 3,000 pesos. Tapos if you know your way around, yun nga, katulad namin na hindi naman kailangan magbayad ng annual fee na napapa-waive. 'Di ba? Hindi ang saya. Yeah, yun lang. Puro good things talaga yung na-experience namin right now. Pero yun, yung input din kasi namin sa paggamit nun is, I think, is a responsible way of using the credit card. Kaya maganda rin yung nararanasan or na-experience natin. Tama. That's it. Yeah! Woo! Woo!
Hindi kami financial advisor. Oh, Kami ay credit card users lamang. nagsishare lang kami. At may podcast. Ang Tara Podcast. Ang Tara Podcast ay The Tara Podcast. The Tara Podcast highly recommend to use credit card for responsible and accountable people. Yes. This is episode 8? 7. Ay, 7. Ano ba yan? Nalilito agad. Follow nyo kami sa socials, guys, ha? Pati kung kaya nyo mag-rate dito sa Spotify, please rate 5. Please rate 5. Please rate 5 only. Pag 4, pag naisip mo 4 or 3, wag mo nang Wag ka muna mag-rate. Next, kinig ka muna ng ibang episode. Baka doon mag-5 ka. And then, follow our socials din at Jamimay Vlogs. Tapos, IG ko, Jan_Soral Trading. Tapos, lahat na ng socials ko, Soral Trading lang. And our Klook codes, please use it sa inyong mga travels para makatipid kayo sa Klook bookings. Yeah. At tuloy. Jamimay Klook, Soral Klook, para happy tayong lahat. Oh. Diba? Naka discounts kayo, tapos may commissions kami para magamit namin sa travel expenses and bills. At may pambayad kaming credit card. Yun. Para may pambayad kami sa mga credit card. Kasi inantay namin yun Kasi hindi kami responsible na tao. So may ganun din. Baliktad lahat. Ayun lang, maraming salamat sa pag-listen. See you again sa next episode. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.